Hello po mga kabayan, mga kalingap ka-business ka papi. Magandang buhay po, Analisa Reality Vlog. Saglit lang ho ako ngayon. Ibibigay ko lang po yung aking opinion patungkol dito sa pagpapirma sa plano ni Miss Yang TV, si Yang Mi, na magtayo po ng landing pad doon sa kanilang property sa Iloilo. So, mababasa nyo po sa aking thumbnail, sabi ko dyan, Iloilo landing pad, lesson. Okay. Don't tell, show the result. Then yung sa pirma, no ako. So bakit ko nasabi yan? Una, naintindihan ko po yung sabihin na natin plano, yung nais gawin ni Miss Yang Mi, kasi nga OFW siya. Plano pa lang ho yun. Siyempre pangarap niya na sa ganung paraan ay makatulong siya sa kalingap. Nasabi nga niya na libre lahat. So, kung saan man niya kukunin yung magiging expenses niya doon, so, problema niya na yon. Kasi yun ang ano niya. Siguro, meron siyang ibang mga source, di ba? Meron siyang pagkukunan at meron siyang inaasahan. Kaya malakas ang loob niya na sabihin na libre lahat ang pupunta doon, tubig, kuryente, siya na yung sasagot, siya na yung bahala. Ang papunta doon, kumbaga mayroon na silang tirahan. Ganon. Swerte nun kung sino yung makakarating doon. Pero ano pa lang naman yun, plano. So ito yung ano ko dito. Pagka ganyan mga plano pa lang, premature pa siya, hanggat maaari wag munang ipagsabi. Sarilinin muna kasi naglalabasan yung mga hindi kasi, iba-iba kasi yung isip natin eh. Mayroong nag-agree, mayroong nag-disagree. Minsan, mas malakas yung hatak ng negativity, kaya hindi natutuloy yung plano, nasusupla. Kaya mas maganda talaga para sa akin, kung mayroon tayong gustong gawin, manahimik muna tayo. Kumilos na lang silently, and then saka bahala na, makita na nila kung ano yung resulta. Diba? Kaya nga madalas sinasabi, huwag muna tayong magbibilang kung itlog pa lang, kasi mamaya baka mabugok. Diba? Isa yun, sample yun. And, syempre, isa pa yung kung bakit, ako para sa akin, ito rin yung isang lesson na natutunan ko din dito sa nangyari ngayon kay Miss Yang Mi, na ang dami ng nagreaksyon, ibang sobrang mga negatibo, ang dami na. Ang naano ko dito, kailangan hanggat hindi pa nagagawa, ikaw na muna. I-handle mo muna mag-isa. Gawan mo muna ng parang kailangan bago mo siya i-public, planchado na lahat. Para wala nang, wala na masabi. Kasi kung halimbawa, katulad niya, nagpropose siya ng landing pad. So, kung nandun na yung bahay, nakatayo na siya, pupunta na lang yung tao, edi napakaswerte naman nila, di ba? So, ang nangyari ngayon na i-public na to, ang daming negative energy. Yung imbis na mamomotivate ka, parang nawalan ka na ng gana kasi nga ang dami ng against kaagad, hindi pa nga nauumpisahan. Yun yung doon. So, kailangan, muna, saka na lang i-show up kung okay na. Yun po yung aking, natutunan lang ho sa mga base sa mga nangyari. Naging lesson ho sa akin yun. Kaya, ito ngayon, parang on and off, walang klaro, wala pa yan, hindi pa yan mangyayari. Kasi nga, ang daming naglabasan ng mga disadvantages, mga ganon. So, mahabang proseso. Hindi basta-basta may tatayo yung ganong landing pad kung marami kumbaga yung hatak sobrang negatibo, ang dami. Yan. So, patungkol dun sa pagpirma, natanong kasi ito ni Kuya Bal, pag 70% ang pumirma, itutuloy. Kailangan. So ako, dito muna ako sa no. Bakit? Mahirap kasi yung commitment. Ayoko nang may commitment. Bakit? Kasi pag pumirma ka, obligado ka na. Committed ka na. So kung ano man ang pag-uusapan, ano man yung mga plano, dahil nakapirma ka na, nandyan ka na. So alam naman natin ang resources, kulang tayo. Lalo na sa akin. Kaya ayokong mag-commit. Kaya hindi muna ako pipirma. Pasensya po Kuya Bal. So, no muna ako sa pirma na yan. At saka, ano ba yung mga nakalagay dyan? Ano ba yung mga pipirmahan? Ano ba yung mga naka-indicate doon sa papeles na yan na pipirmahan? Mga kondisyonis, kung ano-ano man yan. Mahirap po kasing mag-yes na hindi mo alam kung ano yung mga mangyayari.
So, kailangan nakalatag po lahat. Kaya ako po ay no. Although, support naman po ako na yan, yung mga pagtulong, okay yan. Kung mayroon tayong maibibigay. Pero kung wala, huwag mo nang pumirma. Kasi mahirap eh. Kasi once na pumirma ka, obligado ka na eh. Kung ano yung gagawin nila, so kailangan nandoon ka, support ka. Kasi pumirma ka na eh. So, hindi ibig sabihin naman na hindi ka pumirma, hindi ka na nakasupport. Nakasupport pa rin no. Kaya lang, may ano pa rin, nandun pa rin yung limitation. Kasi mahirap na akuin na natin lahat o hindi pa natin kaya. Mas maganda po para sa akin yung hindi ka magbibigay ng commitment, pero silently, tumutulong ka. Para sa akin, mas okay yun eh. Kasi mahirap yung, oo, nag-agree ka, tinanggap mo, pero wala ka namang ginagawa. Mas nakakahiya yun, di ba? Kaya mas mabuti nang mag-no ka, na pagdating ng tamang panahon, kung kaya mo na, is pwede ka nang makaalalay, di ba? Kaya good luck. At saka ito si Miss Yang Mi, naintindihan ko rin talaga siya kasi nga, kami mga OFW, hindi naman po kami hindi po kami nandito all the time, or hindi kami dito talaga, uuwi kami kung taga saan. So siguro, yun ang gusto niya, na pag nag-for good na siya, meron na siyang gagawin, meron na siyang libangan, at the same time, meron na siyang makakatulong pa. Yun ang sa akin na iniisip niya. Kumbaga, ngayon pa lang, gusto niya maging ready na para pag-uwi niya, meron na siyang meron na siyang maaasikaso, meron na siyang, basta yung mga ganong sitwasyon. Kaya, yun siguro, kaya niya naibulalasyon. At nasabi naman na napag-usapan na nila ng Kuya Bal yun about doon sa landing pad. Kaya lang, sana sila na muna in private hanggat hindi muna nila ipinaalam sa karamihan para mas okay ang resulta, di ba? So, yun lang po yung sa akin, basta hindi muna ako magpipirma. At, syempre, yung mga ganong vision ni Miss Yang Mi, maganda yun. Kasi, gusto niya talagang makatulong sa paraan na kaya niya. So, kung may mga sponsors, di salamat. Di kung wala, siya yung bahala mag-provide. Diba? Ganun lang naman yun eh. Maging positibo lang po tayo. Huwag mo natin masyadong bigyan ng mga negatibong komento yung plano dito ni Miss Yang Mi. Kasi yung iba ginagawa na kasing katatawanan. Seryosohin po natin kasi meron mo siyang plano. Although, ngayon, syempre, nasa labas pa siya. Hindi pa niya may papakita ng physical talaga. So, plano pa lang. Ang iba kasi nag-exaggerate na sobrahan. Tsaka naalala ko si Ma'am Bupil, marami daw aswang sa Iloilo. Naririnig din niya. Pero ewan ko lang, kasi may mga kaibigan din naman ako na taga Iloilo. Yung asawa ko, may mga kamag-anak siya sa Iloilo. Sa awa ng Diyos, wala naman nababalita ang aswang. Baka nung unang panahon, pero ngayon, wala na siguro. Kahit saan naman kahit saan. Kahit doon sa amin, sa Leyte, may mga sabi-sabi, may mga aswang-aswang daw. Basta ingat na lang. Sabi ganun. So, yun lang yung sa akin. Maraming salamat sa inyo. Shout out po kila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Jack Tapia Matubang, buong Kare-Pare Actors, Kalinga Team. Support po natin. Also, Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, Mrs. KB Official, mga Ka-Business Reactors na kasamahan ko. Support po natin at ang mga kagwangs din. Salamat po sa inyong lahat na laging nariyan na nakaalalay po sa akin. Salamat ng marami. God bless po. Hanggang dito na muna. To God be the glory.